Ang topic ho kasi natin sa ngayon ay ito ho, the danger of not preparing. At ang titingnan ho natin ngayong topic ay yung patungkol sa parable of 10 virgins. Kaya pamamagatan natin ito ng subtopic natin na preparing wisely in the last days. So sisimulan ko ang ating titingnan sa ngayon sa pamagitan ng dalawang katanungang ito. If you are not preparing for what is inevitable in life, what might happen to you? Pag sinabi ko dyan na inevitable, ang ibig sabihin yan, tiyak mararanasan mo yan, wala yang mintis. Tiyak na magaganap yan sa iyong buhay. Ang isang example dyan ay death. So, what will happen to you if what you prepared is not according to what will be required from you? Okay, para maintindihan ninyo ng mabuti ang ibig kong sabihin sa dalawang katanungan na yan, ay i-apply ko yan sa karaniwang sitwasyon na nagaganap ngayon o ginagawa ng mga tao. Ito, halimbawa, ikaw ay mag-aaral. Alam ko, kahit na ikaw ay nanay, minsan nag-aral ka. Ito ho, paano ka aasa ng mataas na grade, gayong alam mo naman na mayroong examination na ibibigay ang teacher mo, pero hindi ka nag-aral? Itong isang case pa sa mga nararanasan ng mga mag-aaral. Ito, nag-aral ka, ang problema sa examination, naubusan ng tinta yung ballpen mong dala. Ito, isa pang case na maaaring maranasan ng isang mag-aaral. Naranasan ko ito sa NCEE. Nung NCEE ho kasi, hindi ka pwedeng gumamit ng ballpen. Ngayon, kukuha ka ng NCEE at the time. May nangyari hong ganito. Nagdala ka ng ballpen, ang problema, hindi yun ang requirement sa pagkuha ng examination, kundi lapis. Ano ang gagawin mo on that day of examination? Patungkol naman no, sa panganganak, I will apply those two questions sa panganganak. Nag-asawa ka, so normally, ang kasunod niyan, manganganak ang asawa mong babae. Nagpatingin ka, so alam mo, 3 months from now, manganganak na yung asawa mo. So you're thinking, you still have 3 months to prepare for it. Ang problema, ito ho, biglang sumakit ang tiyan ng asawa mo. Ang ine-expect mo na normal delivery, cesarean pala at advance pa. So kung wala kang na-prepare sa panganganak niyan, what will you do? Nung pumunta ho kami ng Korea, busy ho kami sa pag-prepare, halos lahat na ihanda ho namin. Katunayan nga po, ang preparation namin, 1 taon bago kami aalis, nakahanda na. Mga branded, UK. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Pero isang pangyayari ho ang hindi namin pwedeng kalimutan. Nung nandoon ho kami, naiwan kami ng mga kasamahan namin sa airport. And take note, nung dumating ho kami, New Year, walang bus, walang sasakyan, nasa bahay. Ganito ho kasi ang nangyari. Pagdating ho namin, kinausap ho na kaagad ni Mrs. at ng isa kong kapatid, yung, ano ho ba ang tawag doon sa yung susundo sa inyo? Ha? Tour guide, yes. So sinabi na ho sa kanya na pupunta lang kami doon sa isang booth kasi gusto namin na mayroong tinatawag na pocket wifi. Ay doon mo lang ho yun pwedeng kunin eh. Dahil ibabalik mo rin yun pag uwi. Ang problema, ito ho, nakalimutan nung tour guide na mayroong nagpaalam sa kanya na bibili o kukuha lamang ng wifi. Ang asawa ko hindi sanay sa lamig. Andoon kami sa isang lugar na hirap kumuha ng sasakyan dahil New Year, 12:00 ng gabi. What will you do kung ikaw yung ama na yon? Ang asawa mo, alam mo, giginawin dahil hindi siya sanay sa ganun. Yung katawan niya, hindi niya kaya ho yun. Kasama mo pa ang 2 mong anak. What will we do sa ganung klaseng situations? Okay, pag nakaranas tayo ng mga ganon, maaari ho tayong gumawa ng mga tinatawag na excuses. Pero ang reason ho talaga kung bakit hindi nagiging maganda ang resulta,
yung mga examples ko kanina na binigay sa inyo kung bakit hindi magiging maganda ang resulta doon sa mga examples na binigay ko sa inyo ay ito ho, nagpabaya at di ho talaga inintindi o pinaghandaan. Yung estudyante, yung manganganak, it will boil down to those two. Nagpabaya, hindi naghanda, isinantabi, ipinagwalang bahala. Pero mayroon hong mas nakakalungkot ho na sitwasyon pagka ma-realize mo na sa isang sitwasyon ay alam mo na ang dapat mong gawin. Ang problema, wala ka ng time para gawin yon. Dati hindi mo alam. Ngayon alam mo na ang problema, wala ka ng time para ituwid yon. Ito pa ho. Maaring na-realize mo na dapat ka palang maghanda. Ang problema, wala ka ng oras para maghanda. Sa mga binanggit ko na illustration sa inyo kanina, ang lahat ng iyon ay matatawag natin na paghahanda sa mga panlupa o natural na bagay. So pag hindi tayo naghanda sa mga panlupa o natural na bagay, hindi natin magugustuhan ang resulta. At ito ho, pag hindi tayo maghanda sa mga bagay na pang-eternal o espiritual, lalo ho na hindi maganda ang maari nating maranasan. Mayroon ako sa inyong ibibigay na illustration patungkol sa tinatawag natin na kahalagahan ng paghahanda. Ito si Satanas ay nagpatawag ng meeting. So tinawag niya ang kanyang mga alipores at nagbigay siya ng agenda kasi nakita niya na ang mga tao nagsisikap, ginagawa ang kanila pong magawa para makapasok sa kaharian ng Diyos. So, gusto niya na hadlangan ho yun. So nag-isip sila ng paraan kung paano na ang gagawin ng mga tao ay hindi bibigyan ng pansin ang buhay na walang hanggan. So mayroon nung nag-suggest na paniwalain natin ang mga tao na wala naman talagang consequences o wala namang kaparusahan yung kasalanan. Pero mayroong nagsabi na hindi. Di ba ang tao mayroong konsyensya? So yun kung minsan ang nagdidictate sa kanya na mali yung kanyang ginawa. So, hindi pwede yun. Mayroon namang nagsuggest na, okay, paniwalain natin ang mga tao na wala naman talagang langit. Wala naman talagang impyerno. Medyo marami ang nag-isip doon, mukhang maganda. Pero mayroon hong tumayo doon at biglang nagsabi na sa tingin ko hindi mag-work yan. May nagtanong, bakit? Ito ho, hindi nyo ba napapansin doon sa mga pamilya na ating pinag-aaway, pag nagkakagulo doon, ano ang sabi ng tatay? Makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. So, ibig sabihin noon, ang tao naniniwala sa lupa lang na mayroong impyerno. Okay, kung kayo ang tinutukoy, pag-ingatan nyo yan. Baka yung pamilya ho ninyo, unti-unti ginagatungan na ni Satanas. Kaya umiinit ang mga ulo. Paturo kayo kay pastora kung paano mapaglabanan yan. So isip ulit sila. Mukhang mayroon hong tahimik at bigla hong tumayo. Ito ang sabi ho niya. Sasabihin natin sa mga tao na marami pa silang oras kaya wag muna nilang intindihin ang buhay na walang hanggan. Bigla hong nagpalakpakan, nagkaisa silang lahat. So strategy, sabi, carried. Alam niyo, whether we accept it or not, marami sa mga tao ang nabibiktima ng ganong klaseng mentality. Yung bukas na. Kaya no wonder, marami sa mga tao sa ngayon, yung namumuhay na mayroong ganitong klaseng kaisipan, total, may oras pa naman ako bukas, ipagpabukas ko na yan.
Merong ganong klaseng tao, laging ipinagpabukas. Pero may danger ho yan. Kasi gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, there are things in life which are inevitable. And no one exactly knows about it. Now, if we are not prepared for what is inevitable in life, it would be so very dangerous to you and me. That's why preparation is needed, lalo na ngayong nasa last days tayo. So ngayon, mayroon ho tayong titingnan, how dangerous could it be if we are not preparing for the coming, for the meeting, grand meeting in the air with Jesus Christ and other saints. At titingnan ho natin yan sa Matthew chapter 25, verses 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay maihambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan. Sa English niyan, ginamit yung word na talk. So, okay? At lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Okay, stop muna ho tayo doon. Konting background lamang ho. Ang parable na to ay kinuha ho ito doon sa ginagawa sa tinatawag na Jewish wedding. Mayroon ho kasing part dyan na kung saan yung lalaking ikakasal mula sa kanilang bahay ay pupunta doon sa bahay ng babae na kanyang pakakasalan. Pero mayroon ho dyang tradisyon na bago ka makarating doon sa bahay ng iyong papakasalan, i-announce ho yan kasi mayroong gagawing celebration. So mula doon sa iyong bahay, kung sino man ang makakakita noon, i-announce yan na lumabas na ang bridegroom, maghanda kayo. So sa nakarinig ho yan, ganun din ang kanyang sasabihin. So mula dito sa isang lugar, yung kwento na yan, na parating na ang bridegroom, makakarating ho yan doon ngayon sa dulo, sa bahay ng kanyang papupuntahan. So, diyan ang setup ngayon dito sa story na ito. Mula sa pag-alis ng lalaking ikakasal sa kanyang tirahan, papunta ngayon doon sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Then afterwards, pupunta sila ngayon doon sa kanila ng titirahan. So yan ang setting ng kwento na ito. Verse 2. Mayroon hong binanggit ho dyan na 10 birhen. So tandaan ho natin yon. Titingnan ho natin mamaya kung ano ang ibig sabihin yan. Bakit ginamit yung word na birhen? Verse 2. Ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 ay matatalino. So mas lalong clarify. Mayroong tinawag dito na wise virgin at mayroon din yung tinatawag dito na foolish virgin. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, bakit sila tinawag na mga hangal? Ito ho, may ilawan pero hindi nagdala ng langis. Okay, take note again of the word langis. What does it mean and what does it signify and what does it represent? Mamaya, titingnan din ho natin ulit yan. Ngunit ang matatalino'y, ito, binigyan ng difference ng Bible, ano ang ginawa ng matalino versus doon sa ginawa ng hindi matalino, ang term foolish, hangal. Yung hangal, may ilawan, walang langis. Ang matatalino, may ilawan, may kasamang langis. Okay. Kanina, pag tininan natin yung 10 virgins, hindi pa natin gaano makita ang differentiation. Pero ngayon, habang tinutuloy ang kwento na nakikita na natin yung difference nung dalawa na ito. Verse 5. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, take note of this word again, inantok silang lahat. Kasama tayo. Huwag ko kayong mag-alala kung nakakatulog kayo. Okay. Verse 6. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Okay. Take note of the situation again. Kahit na pareho sila na nakatulog, pero both of them nagising. Bumangon ang lahat. Ito, bumangon naman silang lahat eh.
yung wise at ang foolish ay parehong bumangon at inayos ang kanilang mga ilawan. Okay, mayroon ho akong gusto na makita ho natin dyan. Kunyari lang, ikaw ang ikakasal, nandyan ang mapapangasawa mo. Alin ang unahin mo ayos? Ay nakatulog ka. Make-up? Lipstick? Suklay? Malamang, ganun ang gagawin natin sa ngayon. But take note of this story. Ano ang inayos? Di bali, may laway-laway pa ng kunti. Ang malaga, dala ko yung ilawan, nahawa ko kanina. So, yun na, nakita natin dito sa story. Hindi inayos ang kanilang sarili, ang inayos ay ang ilawan. So, makikita ho natin kung gaano kahalaga itong ilawan mamaya. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, bakit to? Kasi kanina, doon sa verse 3 and 4, bagamat sila ay pareho na mayroon hong dalang lampara, pero mayroon dong grupo, 5, na hindi nagdala ng langis. So nung dumating ho yung kanilang inaasahan, wala na. Patay na ho yung ilaw sa kanilang ilawan. So ito ang sinabi ng mga hangal sa matatalino. Be sure, after this message, magiging matalino ka na. Ikaw ang lalapitan ng mga tao na nangangailangan ng mabuting balita patungkol kay Jesus. That's being wise. Building your house on the rock. Building your faith on Jesus Christ. At ang description ng Bible, you are a wise builder. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat namatay na ang aming ilawan. Verse 9, ngunit sumagot ang matatalino na nagsabi, maaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo, kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Verse 10, habang pumupunta sila, ito ho, ang senaryo, pagpasok ng verse 10, hindi pa dumarating doon sa bahay nila, sa tapat mismo ng bahay nila, yung bridegroom. So may time pa sila. Nabalitaan lang nila ho yun. Ang problema, ito ho, verse 10, habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Yung parang nagkaganunan sa lise. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pintuan. So ito, dahil may ceremony nga ho ito, mula doon sa bahay ng babaeng ikakasal, dinaanan siya ng lalaking ikakasal at pupunta sila doon sa bahay na kanila na hong titirahan. So ang nakasama lamang doon ay yung 5 wise virgin. Ngayon nang makarating sila doon sa bahay, ang sabi ho dito ay isinara ang pintuan. Nung may sara ang pintuan, verse 11, pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen na nagsasabi, kaya delikado talaga yung hindi makapasok sa lugar na inihanda ng Panginoon. Sabi ho dito, Panginoon, Panginoon, buksan po ninyo kami. Yes, the Lord still hear them. The Lord still hear them. But, did He do something for them? Next verse. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kayo ano ang warning? Maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. So, konting summary dito sa atin hong titingnan. Yung parable na ito ay nagdi-describe sa mga events na mangyayari when Christ will return. And every time that the Bible talks about bridegroom in a parable,
it always refers to Christ. And at the same time, in the Bible, mayroong tinatawag na bride of Christ, which is the church. At pag tiningnan mo yan sa book of Revelations, the bride of Christ are considered virgins. Okay. Pero mayroon tayong titingnan patungkol sa word na yung 10 virgin. Okay. Di nyo ba napapansin na sa Bible mismo, pag binasa natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 14, makikita natin diyan that even Satan himself can transform himself into an angel of light? Okay. Pwede. Pwede si Satanas na magbihis birhen. Magagawa niya yon. At pag pumunta tayo sa verse 26, mayroong tinatawag si Pablo na false brethren. Tingnan niyo yung last 2 words. Mayroong tinatawag na false brethren. So kung mayroong, pag inihambing natin yan doon sa kwento, there could be true virgin and there could also be false virgin. Pag tiningnan pa natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 5, Paul talks about some people who are having a form of godliness but denying its power. May binanggit dyan si Paul na ang mga tao na to, makikita mo yan sa church. Pero wala kang makikitang pagbabago sa kanilang mga buhay. These people, you could see them praying, but they are not affected by what they are praying for, especially about holiness. They are doing those things. You could see them in the church, having the form of godliness. May dala ho yan ang Bible. But their lives is never affected by what they are reading, by what they are hearing. But they have the form of godliness. So diyan makikita ho natin muli that it does not mean to say that because the Bible says that they are virgins, they are true virgins. Dahil mula sa mga verses na yan ating tiningnan, makikita ho natin na there are false, meron ng counterfeit, at kayang gayahin ang mga yan, ang tunay ni Satanas. Kaya niyang gayahin yan. So, punta ho tayo ngayon sa, titingnan natin yung kabuuhan na mensahe ng parable about the 10 virgins. Ano bang sinasabi ng parable na yan sa atin na nakikinig o nagbasa noon? Time will come that the outcome or the result of not giving attention to spiritual matters is irreversible. Kung hanggang ngayon ay mayroon ka yung deliberate resistance to the Word of God, you know it, you hear it, but now that you are alive on earth, ay mayroon ng deliberate resistance. I don't need what you're preaching. That's against my idea. What you're preaching from the Bible is against my belief. Time will come. Yung tinayuan mong mali, hindi mo marireverse ang resulta niyan sa'yo. It will be final and nothing could be done. At wala kang magawa pag dumating mo yan. Ano man ang magiging outcome niyan, either you like it or not, you have no choice but to accept it. These virgins, they kept on knocking. But what did the bridegroom says? Alam niyo, tawag sa kanya, Lord, Lord eh. Balikan niyo yung verse 11. Yung bridegroom na binabanggit sa verse 11, Lord, Lord na ang tawag sa kanya. The foolish virgins call the bridegroom Lord. And the Lord heard them. Pero irreversible na ho yung situation.
Sana ho, wag naman hong dumating na on that day, we will cry the kind of cry that we have not yet cried before. Pero hindi na ho tayo mapapakinggan. Huwag na ho sanang mangyari yun sa atin. Lalo na pagka tayo ay mananampalataya. Lalo na pag halos linggo-linggo ay nakikinig ka. The danger of not preparing. Ito yung ating titingnan. Pinaka-main body of the message. What's the danger of not preparing? Ito, number 1, the danger is this. Time may run out for you. So now is the time to prepare. And in preparing, there could be changes. Hindi maaari ng isang tao na naghahanda ay walang gagawing wasto mula sa mali. You could not prepare if you keep on doing the wrong things that you have been doing before. That's not preparation. God will never tolerate that kind of life and that kind of living. I know that there are things on us na mahirap. About relationship, ang tinutukoy ko. But there's a need to change. And in preparation, change is a must. Ano ang ibig sabihin? Time may run out for you. So the time to prepare is now. No one knows what might happen tomorrow. At dahil wala ni isa man sa atin, maging ako na nakatayo sa harapan ninyo, hindi ko nga alam. Pagkatapos kong magsabi ng isang sentence, what might happen of me? I don't know it. So what does it mean? I have to prepare. And pag pinag-usapan natin ang preparation na sinasabi sa Bible ho, wala kang makikita sa Bible that the right time to prepare is tomorrow. Every time that the Word of God do this, especially kung ang pag-uusapan natin is salvation, it is always now. Wala kang mababasa sa Bible, be saved tomorrow. Isaayos mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos bukas. Wala kang mababasa na ganon sa Bible. But what does the Bible says when it comes to the topic of salvation? 2 Corinthians chapter 6 verse 2. God's Word, translation. Sabi diyan, God says. This is already God saying. Ano ang sabi diyan? The right time. At the right time, I heard you. Pero kailan ho ba yung right time? On the day of salvation. I help you. So ito ho pala, walang maling oras pag ang pag-uusapan ay patungkol sa salvation. Kaya ano ang sabi sa Bible? In season of out of season, preach the gospel. Walang maling oras para sa pagpipreach o pag-share ng Word of God. Walang mali ho doon. Kaya the right time, ituloy ho natin, listen now, so that right time for salvation is now. Now is God's acceptable time. Bakit now ho yan? I don't know what will happen to my life tomorrow. Alam niyo sa Bible, mayroon pa ho tayong mababasa. Yung patungkol po doon sa hangal na mayaman. Sa Luke 12, chapter 13, verse 20. Nasa isip niya, wala na siyang paglalagyan ng kanyang kayamanan. Kaya ano ang sabi ho niya? Tatayo ako ng kamalig. Magbuhay king ako doon. Wala na akong gagawin kundi i-enjoy ko yung aking kayamanan. Pero pag tiningnan mo yan sa verse 20, hangal! Hangal! Ngunit sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay.
This man is busy preparing for what he might be doing. Pleasures, enjoying what he has. Alam niyo, yung pinaplano naman niya, mabuti. Hindi naman niya plinano na, nakawin ko yung kayamanan ng iba. No. Ang plano lang naman niya, i-enjoy niya yung mga bagay na mayroon na siya. Wala siyang plinano na masama para sa iba. Ang gusto lang niya, I want to enjoy life. Balik ko tayo dyan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sabi niya, listen now. Now is God's acceptable time. Now is the day of salvation. Kung hindi ka pa nakakatiyak na naman ang mangyari sa iyo, ay makakapasok ka nga sa kaharian ng Diyos. I want you to lead to a simple prayer. Alam niyo, wala sa ating nakakatiyak. Ito, isang kwento. Sa Pilipinas ito nangyari. Dalawang magkaibigan, nag-uusap, ingat ka. Baka pag uwi mo sa inyong bahay, mabagsakan ka ng eroplano. Alam mo, nasa bahay siya, bumagsak nga ng eroplano. This happened in Laguna. So ano ang point ko dito? We don't know what will happen to our life now. So the best time to prepare for eternity is now. And no one could help you to prepare for eternity except Jesus Christ. And you have nothing in you that will become presentable before God except what you will do with the Son of God. You have good works? Thank you. Sana ho, dumami pang kagaya mo na mayroon ng good works. But sad to say, brethren, you who listens now, hindi mo yan pwedeng iharap sa Diyos. Lord, papasukin mo ako dyan sa bahay mo. Ang dami kong tinulungan. Wala akong ginawa na kasamaan sa iba. No. You could only enter heaven after leaving earth once you have Jesus. Once you will acknowledge Christ as your Lord and Savior of our life. And don't do it tomorrow. Maybe now. Do it now. Sundan mo ang prayer na ito. Just focus your heart towards God. Sabi sa binasa natin kanina, God says, at the right time I heard you. If you will focus your heart and your mind to God right now, I assure you, God will hear you. Because now is the day of salvation. God will accept you. Pray this prayer. Father, in Jesus' name, I come unto you, Lord. I've been lost. I was lost for a long time because of hard-headedness. But right now, I come unto you. And I want to walk with you. I want to do things that will give glory unto you. Lord Jesus, from now on, you will be the Lord. You will be the Savior, the King of my life. In my coming to you, Lord, I no longer want to live in sinfulness. Forgive me and wash me by the power of the blood. In Jesus' name. Amen. Okay? Tuloy ho tayo sa ating tinitingnan. Now, naniniwala ho ako na pagka ikaw ay isang Kristiyano, we as pastors of this church believe that you are saved. But here's the question. Are you really preparing for that time which
both of us don't know Christ will come? Are we really preparing? At ito, in case na ipaalam sa atin ni Lord o sa iyo ni Lord that you only have 2 days na natitira sa buhay mo, bigla bang maiba ang pinagkakaabalahan mo ang mga ginagawa mo? In case na ipailam sa atin ni Lord, 2 araw na lang ang natitira sa buhay mo, may mababago ba? I'm talking to you as a Christian. May mababago ba sa pinagkakaabalahan mo? Alam mo, ang isasagot mo dyan, sa itatanong ko, ay maaari kong gawing batayan kung totoo nga ba na naghahanda ka. Ito ho, kung majority ng ginagawa mo sa ngayon ay bigla mong babaguhin kasi nalaman mo na si Lord ay darating na 2 days from now, haharap ka na kay Lord 2 days from now, then I could say, you're not really preparing. Pag bigla mong binago ang mga pinagkakaabalahan mo sa ngayon, kasi alam mo, may 1 araw ka na lang, I could tell, you're not really preparing for the return of Christ. But let me clarify this. Kasi baka naman isipin ninyo na dahil darating na si Lord, ang tinutukoy ko dapat nasa church na lang, dapat Bible reading na lang ako, dapat nagsishare na lamang ako. These things is right to be done in the right time. Pero hindi ho yan ang tinutukoy ko. Ito si St. Luke, meron hong ituturo sa atin para magkaroon tayo ng clearer understanding what does it mean to wait upon God or to prepare for the coming of our God. Kasi baka ma-misinterpret ninyo at mayroon nung mag-iisip na, si Pastor Ricky sinasabi dahil malapit na si Lord, dapat na sa church na lang. Bible na lang ang hawak. No, that's not what the Bible teaches. Punta tayo sa Luke chapter 17, verses 34 to 36. Nung tiningnan ko ito, ang Biblia, dito talaga ito nabuo ang idea about how to prepare. Pero nung tiningnan ko sa ibang translation, biglang mayroong nabago, kaya kailangan kong bumalik ko dito. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang difference. Sa Luke chapter 17, verse 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 sa isang higaan. Okay. Ang tinutukoy dito ni Luke, sa chapter 17, ay yung tinatawag natin na rapture, pagdating ni Jesus Christ. Pero nasaan sila? Higaan. Baka nga bagong mag-asawa to magkatabi O, di ba? So pinagbabawalan ba ni Lord? Okay. Pero nabiglaw ako nung sa ibang translation, maglagay ho tayo ng isa. Any translation sa English. I tell you, in that night, 2 men. But in reality na-curious kasi ko nung binasa ko ang Biblia, ang binabanggit doon ay dalawa lang, pero dito biglang nagkaroon ng description, lalaki. Salamat yung aking Bible, my sword, mayroon yung King James. Alam niyo, doon pala sa original, hindi binanggit dyan kung babae o lalaki yan. Kaya sa translation ng ang Biblia, ang ginamit lamang doon, 2. Okay. Pero ang gusto ko na makita natin, ano ang ginagawa ng mga tao na to at saan sila. Kasi diyan natin makikita, kahit na pareho sila ng ginagawa, pareho sila na isang lugar, wala sila sa church. Natutulog. Mamaya, makikita natin yan. Bakit yung isa nakasama, ay yung isa hindi? So sa makatuwid ang makikita natin dyan, wala yan sa lugar, wala yan doon sa ginagawa mo.
It is a heart that expects that no matter what happened, I know, God, what I am doing right now, you will not forget me. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang, ito, tingnan nyo ito, no? Hindi pinagbabawala ng Diyos na dahil malapit na siya, huwag ka nang magtrabaho. Take note of these two. Nasaan sila? Magkasamang nagtatrabaho. Pero alam nyo ba, pag tiningnan mo ulit yan doon sa ibang translation, babae dyan, dalawang babae. Pero sa original talaga yan, walang description na binigay kung babae o lalaki, basta dalawang tao lang. Okay. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sumuli, pareho na nagtatrabaho. Okay. Verse 36. Ito, pupunta sa bukid ang dalawang lalaki. Hindi nga sinabi dyan baka mag-hiking lang yan. Okay. Hindi sinabi, basta pupunta sa bukid. Pero ano ang sabi dyan? Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. So what does the Bible really says when it comes to being prepared? Does it mean that being prepared, Bible reading, pray na lang ng pray? Church ka na lang, hindi ka naalis doon? That's not what the Bible says. Do your normal activity, always acknowledging that anytime God might return soon. That's why wherever you are, you will live a life that will be pleasing to God. At natitiyak ko, pag ginawa ho natin yan, God will remember us on the day of visitation. Sana ho naintindihan ho natin ito na this is not exactly about the act. But this is about our attitude in doing what God wants me to do. Alam niyo, nang tinitingnan ko nga ho ito, nung bago ako magpakasal, kasi ang topic ko talaga about the second coming, mula pa naman talaga ito noon Pero alam niyo kung ano ang mentality ko? Kahit dumating si Lord bukas, dahil wala namang sinabi kung anong oras, at sinabi sa akin ni Lord, by prayer, bukas kami magpapakasal, ituloy ko ang kasal. Kung dumating man si Lord sa hapon, at least naranasan ko ang magkaroon ng asawa. No! Hindi ako nagbibiro, parang pabiro, pero hindi ho. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, example lang yun ng pag-asawa. Ito, sasabihin sa akin ni Lord na bukas, darating siya, may withdrawin akong pera na 1 milyon sa bangko, ay hindi ko naman alam kung anong oras pupunta pa rin ako doon. At least ang kamay ko nakahawak ng 1 milyon. Bago siya dumating. So, sana ho, naintindihan ho natin the kind of preparation that pleases God. Wala ho yan doon sa lugar. Wala rin ho yan doon sa activity. But it is how our heart is connected to God in whatever we do. Ano ang sabi ho sa Bible? In everything that we do, do it for the glory of God. In everything that we do it for the glory of God. Okay, balik na ho tayo doon sa atin hong parable. Ang pagfokusan natin sa ngayon, ano ang present ng bride sa bridegroom nung ito ay kanilang makaharap? Ano ang kanilang inayos para dalhin? Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi nila inayos ang kanilang mga sarili. Ang kanilang inayos ay ang ilawan. Pero di ba lahat naman sila may dalang ilawan? Pero bakit 5 lamang ang nakasama? Ito, may kulang sa dala nilang lampara. Alam nyo ba na ang lampara without that which is inside of the lamp, which is the oil, is useless? Dala ka ng lampara, hanggat wala huyang oil, hindi mo yan mapapakinabangan because it is the oil that gives glow to the lamp in the dark. It is the oil. I-apply ho natin yan ngayon sa atin hong buhay, Kristiyano. Sabi ho dyan, there should be an oil in the vessel.
Did you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Mayroon na tayong verse na titingnan ho dyan. Sa 1 John chapter 2, verse 27. Okay. But the anointing which you have received from Him, tingnan niyo yung word, abides in you. The anointing. Well, gusto ko natin hong maintindihan na sa Bible ho, pagka ginamit ho yung word na oil, it refers about the Holy Spirit. It refers about the anointing. So ang sabi ho dyan, but the anointing which you have received from Him. Di ba kanina, kailangan yung lampara, yung vessel ay mayroong oil. Pag tiningnan ho natin ho yung Galatians chapter 4 verse 6. And because you are sons, God sent forth His Spirit into, yun yung vessel, yun yung gustong tirahan ng banal na Espiritu Santo. So, God sent forth His Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Ano ang sinasabi sa atin ng mga verses na yan na atin hong tiningnan? Sabi ko sa inyo kanina, ang buhay ng lampara ay nasa oil. Ang buhay ng Kristiyano, para siya ay makapamuhay ng isang pamumuhay na nakakalugod sa Diyos, para mag-function siya as salt and light into the world, is the presence of the Holy Spirit in our heart. At yun ang kailangan na mayroon ka sa ating, mayroon tayo sa pagharap natin sa ating Diyos. Bakit ho? Pag tinignan natin yung Romans chapter 8 verse 16, the Holy Spirit symbolizes the oil. At yun ang dapat na nandoon sa vessel, sa lamp. Bakit ho? Pag in-apply ho yan sa salvation ng mga Kristiyano, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So sa pagharap po natin sa bridegroom, sa pagharap po natin sa Diyos, it is the Spirit that is in our vessel, in our heart that will say, that's your son, I'm living there. The Spirit bears witness. At hindi ho yan magsisinungaling kailanman. Pero one thing that we must be assured, tiyakin ho natin, na iyang Espiritu na yan, yung Holy Spirit na yan, ay nasa atin mismo kasi hindi mo yan pwedeng ipahiram. Hindi ko kasi pwede na dahil Kristiyano ang lola ko, si lola ang bahala sa akin, Kristiyano ang asawa ko ang bahala sa akin. Kung mapapansin ninyo, yung kanina sa kwento, gusto nila na sila ay bigyan. Pero hindi ho mangyayari. Hindi pwede. So mayroon hong mga bagay kung minsan na hindi mo pwedeng ibigay o ipasa. Hindi mo nga ho yun pwedeng hingin eh. One of that is salvation. Salvation. Okay. Punta ho tayo ngayon doon sa isa pa na very noticeable dito sa parable na ito. Ang present nila, yun hong both. Ito ang gusto ko na makita natin na both. The foolish and the wise. Both of them has the lamp. At pag tinignan ho natin ho yung Psalms 119, 105, your word is a lamp. So both this wise and foolish virgin know the word. Kaya nga yun, dala-dala nila eh. Your word is a lamp. Ayan. It is the word of God. Both of them know the word. Pero ano ang sabi ho kanina sa yung binasa natin sa 1 Timothy 3:5? Having the form of godliness but denying its power. Walang epekto sa buhay niya yung salita na kanya hong napapakinggan. Bakit ho? Wala ho yung spirit na nag-illuminate sa kanya hong puso. Kaya ho, ang dami hong mga tao, kung mapapansin ninyo, church ng church, pero wala hong pagbabago. Na sa loob ng church, ramdam na ramdam ang presence ng Holy Spirit, pero sa pagpupuri, parang baliwala lang.
But what they see in the screen is the same wordings of praises of worship that others are singing. Pero bakit doon sa isa, apektado siya. Hindi pwede na hindi siya magpuri habang umaawit. Samantalang yung isa naman, wala lang. Ang difference noon, the presence, the guidance, the enlightenment, the direction of the Holy Spirit in the heart of the believer. And only the Spirit could make our worship, could make our prayer, could make our life become pleasing to God. It is the Spirit alone. Hindi ho nila present yung kanilang mga earthly accomplishment, earthly successes, yung fame na tinatawag, yung influence. Baka nga ho mayroong pang time na isa sa mga virgin na yun ang nag-share doon. O di ba yung shineran ko, nandyan nga, kasama mo Bakit ako hindi makapasok? That could happen. Kasi yung isa, may oil ang vessel. May Holy Spirit. Yung isa naman wala, having the form of godliness only, but denying the power thereof. So dyan natin makikita, bakit hindi nila yun present. Because everything in this world will never reach heaven. Whatever you accumulate here on earth, you could not present it there. Kahit na yan pa inakamtan mo, hindi naman ikaw nanloko, nagsikap ka. Maaring tumulong ka pa nga sa mga Christian churches But all of these things, apart from the name of Christ, it will never be remembered. It will never be honored in heaven. Only things done in the name of Christ will forever be honored and remembered in eternity in heaven. Only those things. Only those things. In short, earthly things will have no value at all when presented to God apart from Christ. Ano ang sabi sa Bible? Everything in this world will perish. Ibig sabihin nun, hindi mo nga yan makikita At yun ang nakakalungkot sa mga tao. Yung pinagkakaabala nila ay yung mga bagay that later on, hindi na nila makikita. Pagsasayang, panghihinayang, napunta lamang sa wala. Pero mayroon nung sinasabi sa Bible, use earthly riches for the glory of God. Mayroon na tayong mababasang ganon. We could use it for the glory of God. Okay. Ano yung una nating tiningnan na the danger of not preparing? Yung una time may run out for you. Be sure you're prepared now. Ano po ang isa? If you are not preparing for what's inevitable in life, you're placing yourself into a most dangerous situation. Bakit Pag hindi mo ito napaghandaan. Pangalawa you will lose what's most precious to you. Balikan natin yung kwento doon. You will lose what's most precious to you. So verse 12, mayroon tayong makikita dyan na hindi ko kayo nakikilala. Take note of this word. Hindi ko kayo nakikilala. Di ba inantay nila? But here, hindi ko kayo nakikilala. Ano ang ibig sabihin nito? These people lose the opportunity to be with Christ forever. These people lose the opportunity to experience the splendor of being the bride of Christ. The beauty of being the bride of Christ. The beauty of being with Christ in His place in heaven. They lose that opportunity. But they have the lamp.
Yun nga lang, walang oil. Walang empowerment, walang enlightenment na nanggagaling sa Holy Spirit. Tanong ho, why did they lose it? Well, para maintindihan ho natin ito ho. Punta ho tayo doon sa verse 3. Ito. Ang nagkwento niyang verse 3, si Jesus mismo, mula yan sa kanyang mga bibig. Mayroon ako minsan napakinggan sa Bible explanation about interpreting the Bible. Hindi daw ho ibig sabihin na dahil binanggit sa Bible na halimbawa, example lamang ho ito, example lamang ho ito. Abraham lied. Hindi ho yun ibig sabihin na kinukondone o pinapayagan na ng Diyos ang tao na magsinungaling. Ang ginawa lamang doon ng Bible ay ito ho, kwento lamang niya ang ginawa ng tao, pero hindi ho siya nagsabi na okay yun. Ganun daw ho dapat na ini-interpret ng mabuti ang Bible. So ngayon, there's a difference between the two. Yung verse 3, na ang nagsabi ho mismo nito ay yung nagkukwento, samantalang yun naman ang nagsabi doon sa verse 9, iba. Nakuha niyo yung kwento dito? Yung kwento kasi doon sa verse 9, okay, basahin na natin na. Ngunit sumagot ang matatalino, maaring hindi sapat sa amin at para sa inyo, kaya't pumunta kayo sa nagtitinda. Hindi na ho itong nagkukwento. Kwento lamang niya yung sabi ng iba. Pero ito ho talaga ang basis ho dito sa verse 3. Sapagkat nang kunin ng hangal ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng langis. Wala talaga. Wala ho talaga. Ituloy ho natin itong topic na nasa second part na ho tayo. You will lose what's most precious to you if you are not preparing. Ito ho. Ang Holy Spirit na binabanggit ho dito, na oil ho, it is offered only while we are here on earth. Hindi ho. Pagdating ho, pag binawian ka na ng buhay, no chance for you to have the Holy Spirit. Kaya ho, ang tinuturo sa atin ho talaga ng Bible ho, prepare now. Because after that, it's not the time of preparation. Kahit na alam pa ho natin na, ito ho pala yung sinasabi nung pastor na napakinggan ko sa YouTube, na halos mangiyak-ngiyak pagka nag-preach, paulit-ulit pag nag-preach, pero hindi ko pinakinggan. Ito ho pala yun. Realize mo na totoo pala, pero wala na. You lose the opportunity. You lose what's most precious to you. At ito ho, if you are a virgin, lalo na pagka matagal na, at gustong-gusto mo na magkaasawa, ito ho, ang eyes mo, nandoon na sa magpapakasal sa iyo. But you lose it. Para bang, ito na ho yung magpapakasal sa akin. All of a sudden, lumiko, hindi pala ikaw. That's exactly what happened here. Ang reason ho noon, walang oil, yung lamp. At ito ho yung nakakatuwa ho. Receive Christ. Be empowered by the Holy Spirit now. Dito sa sanlibutan ho yan meron hong pain, meron hong problem, pero dahil sa samahan ka ng Holy Spirit hanggang sa humarap sa langit, in the house of the bridegroom, ano ang description? No more tears. No more COVID. No more pain. Okay, you've been in painful situation, let's say, 70 years ka na. Hirap ka sa buhay mula nang ipanganak ka. Sige na, ilagay na natin doon. But you have Christ in your heart. What is 70 years compared to eternity? What is 70 years? Of pain,
compared to the glory that you will experience in the house of the bridegroom. So brethren, hindi ho natin dapat katakutan na baka pagka binawian tayo ng buhay ay hindi ho tayo ligtas. The Bible gives us an assurance more than an insurance that those who are in Christ will never be forgotten by God. Ang ibig sabihin yan, He who began a good works in you here on earth, God will complete it until we will face Jesus Christ in eternity. But are you serious with the kind of life that you have now? Is God glorified in the kind of life that you have now? Another question, how much of your time is being devoted in the preparation of the second coming of Christ? Are you really preparing in meeting the bridegroom? What do we prepare in life now? Ang mga naranasan natin sa atin ng kapaligiran ay maliwanag na tanda that soon what we are waiting will be coming. Now that you hear the truth, now that you hear the principles of the Bible, now that you are reading the Word of God, you have known much. Huwag kang pumayag na mabaliwala ang lahat ng iyon. Pero isang bagay ang tinitiyak ko sa iyo. Kung seriously, inalay mo ang buhay mo sa Diyos. Kung seriously, nagpapakita ka ng katapatan sa Diyos sa kabila ng mga pagkakataon ng pagbagsak. Bumagsak ka man, ang Holy Spirit, hindi ka iiwan. At yan ang magiging gabay mo sa pagharap sa Panginoon. Just be sure you have the oil, the Holy Spirit in your vessel, which is your body. Kung kanina ay tinanggap mo na sa Jesus bilang iyong sariling Panginoon, natitiyak ko ho, you have that oil. And use it, yung oil na yan, para lalong maging mas maliwanag ang salita ng Diyos sa buhay mo. Gawin mo ang oil na yan para maka-impluwensya ang buhay mo sa iba. Magtiwala ka sa Holy Spirit na nasa iyo, that if you will share, the Spirit of God could work in them the way the Spirit of God worked in you. Let's come to God in prayers. Dear Father, your word is a lamp unto our feet. It gives us understanding. It makes us wiser. It makes us knowledgeable, Lord, at the same time. But most of all, my dear Father, your word makes us more Christ-like. And that's the most important thing of all. Through your word, Lord, we could be blessed. Salamat sa blessings, our dear Father. Through our faith in the word of God, we could be healed. Thank you for the healing, our Father. But it is through your word, that we find salvation. And that's the most important thing, our Father. Lord, I do pray, everyone who hears now, Lord, na magkaroon kami ng awareness to mend our ways, to correct our wrong ways, to make it straight before you, Lord, as we trust in the Holy Spirit to work in us, creating a humble heart in us, Lord, causing us to obey you always, and most of all, our Father,
causing us to live a holy life. May nakakakita man o wala sa amin pong mga ginagawa. Oh, my dear Father, everyone who hears now, I ask and pray, let every household be blessed, our Father. Let every hearers, Lord God Almighty, experience strength from your word. Let every hearers experience direction. And most of all, my dear God, cause them, Lord God Almighty, to have a new understanding that having the Spirit of God in them, they are more than conquerors. They could conquer their workplaces for Christ. They could conquer their community for Christ. They could conquer sickness and diseases. They could stop it, Lord. And most of all, their Father, they could be an instrument for more people to be ushered to the kingdom of God through faith in Jesus Christ. Lord, I pray, strengthen the faith of your people. Remove fear in the heart of your people. Cause them to be bold by their Father to stand for Christ now that we are in the last days. And I pray, my dear Father, that those who has a struggle up to now about the kind of life that even they themselves, Lord, don't want to do it, God, I ask and pray, oh, empower them more, our God. We all need you, not just them. I need you, Lord, to minister to your people. I need you, Lord, as a father. I need you, Lord, as a builder. Help each one of us, our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. One more question. As a Christian, if you consider yourself as a Christian, how much of your life, how much of your time, how much of your money right now could be offered willingly to God? What you have, invest it in the kingdom of God. And you will be able to see the result, the profit of it when you reach the place of the bridegroom. Okay, sa atin ang pagtatapos, let me have this benediction to all of you. May the Lord our God bless our heart. May He make our heart, Lord, a soil wherein the seed of God could be planted, flourishing. And I pray, my dear Father, that the work of the Holy Spirit may be experienced by your people in their house, in their school, in their workplace. And most of all, my dear Father, I desire that in this church, and the people of this church, right here, more will be giving you honor and glory. Bless your people, Lord. Bless them spiritually, financially, materially. But most of all, I ask and pray for spiritual blessing, guidance, and direction to be upon them. In Jesus' name. Amen.